ng hangin sa silid ay tila siksik at mabigat. Mas mabigat pa sa telang bumabarot sa kalipinian ng suot ni Ella Santos. Umada ng Lunes, araw na dapat sana rin magsisimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay ko, hindi bababa, ay hahantong sa isang formal na pagtatapos. Nakaupo siya sa isang mesa ng mahabang kahoy sa tapat ni Marco, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay. Sa gilid ni Marco ay ang kanyang abogadong may matalin na tingin at nakangiting labi na tila may lihim na nalalaman. Sinikap ni Ella na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkontrol, ngunit sa ilalim ng mga tabing ng kanyang mata, isang malalim na pigeti ang nagkukubli. At sa ilalim ng kanyang pinong tela, isang lihim na buhay ang dahang lumalaki. 4 na buwan na siyang nagdadalang tao. Isang pagbubuntis na halos wala nang makahula matapos ang 2 sunod na pagkaranas niya ng pagkalaglag. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging pag-asa, ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang araw na ito. Ang usapan ay tungkol sa mga kasunduan, sa mga probisyon, sa mga formalidad ng isang paghihiwalay na matagal nang nangyari sa kanilang mga puso. Liz Santos, handa na po ba kayong pirmahan ang draft ng separation agreement? Tanong ng abogado ni Marco, ang boses ay malumanay, ngunit may tagong pagmamadali. Bago pa man makasagot si Ella, isang ingay mula sa labas ang pumunit sa katahimikan ng silid. May biglang bumukas na pinto, hindi isang simpleng bukas, kundi isang marahas na pagtulak na tila inihahanda para sa isang ingranding pagpasok. Hindi ang inaasahang Isla Fuego ang pumasok. Sa halip, isang sikat na host ng telebisyon ang lumitaw na sinusundan ng isang grupo ang mga kameraman at crew na may hawak na malalaking ilaw at mikropono. Ang mga lente ay agad na itinutok sa loob ng silid, sa mesa, sa kanya. Live po tayo. Ang isang kaganapan na magpapabago sa mundo ng walas at pag-ibig, sigaw ng host. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa silid. Ngunit ang kasunod na eksena ang nagpakirot sa kaluluwa ni Ella. Sa likod ng host at ng kanyang entourage, naglalakad si Isla Fuego, nakasuot ng isang puting gown na pangkasal. Ang kanyang tiyan ay pansin na lumaki sa ilalim ng telang seda. Nakakapit siya sa braso ni Marco na nakangiti ng may pagmamalaki at walang bahid ng pagsisisi. Ang mga mata ni Ella ay nanlamig, ang kanyang hininga ay tila biglang pinutol. Ang ingay ng mga kamera, ang flash ng mga ilaw, ang hiyawan ng host, lahat ay naging malabo. Nabubulol, hindi maintindihan. Lumapit sina Isla at Marcos sa mesa. Ang kanilang mga mukha ay tila sa mga artista na nasa entablado. Mga kaibigan, mga minamahal, pinatutunayan ko po ngayon sa harap ninyong lahat, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na ikakasala ko sa aking inspirasyon, sa aking pag-ibig, kay Isla Fuego. May kinikilalang tingin si Marco kay Ella, isang tingin na tila humihini ng isang bagay o nagdedeklara ng tagumpay. Si Isla, ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, isang tunay na simula. At masaya akong ipinagmamalaki siya bilang aking asawa. Ang silid ng pagpapamagitan ay naging entablado ng isang hiyang pagtatanghal. Si Isla, na may ahas ng ngiti, ay pull out ng kanyang cellphone at nagsimulang mag-livestream. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan at mali siya. Mahal kong Goddesses, tingnan niyo, pag-ibig sa gitna ng pagsubok, ang tunay na wellness journey ay magkasama kaming haharapin. Natumba ang mundo ni Ella. Ang kanyang dibdib
ay sumisikip, ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang puso ay parang binibiyak at ang mainit na luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi na hindi na niya kayang itago. Ang sakit ay hindi lamang emosyonal, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson, isang paalala ng kanyang pinakamalaking tako. Isang matamis na kahapon ang nagbalik sa isip ni Ella, mga alaala na ngayon ay lasang-laso. 5 taon na ang nakararaan ang kanilang buhay ni Marco sa Manila ay tila isang pantasya. Si Marco, isang ambisyosong negosyante, at si Ella, isang mahusay at masipag na nurse. Ang kanilang high-paced condo ay may tanaw sa makikinang na ilaw ng syudad. Ang kanilang mga gabi ay puno ng mga social event at iglanding hapunan. Sila, ang power couple na hinahangaan ng lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiti, mga mamahaling damit, at mga biyahe sa iba't ibang bansa, isang malaking puwang ang unti-unting lumaki. Ang pinakamalaking puwang ay ang 2 beses na pagkalaglag ni Ella. Ang bawat pagkakataon ay iwan ng malalim na sugat, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Ang pangungulila sa isang anak, ang pressure mula sa lipunan at pamilya para magkaroon sila ng perpektong pamilya, ay nagdagdag sa bigat na nararamdaman nila. Naging mailap si Marco, abala sa trabaho, ilan nagtatago sa kanilang lumalaking problema. Si Ella naman ay tila nalunod sa kalungkutan, ang kanyang dating sigla ay napalitan ng pagiging tahimik at malungkot. Tuon, pumasok si Isla Fuigo, isang social media influencer na nagpo-promote ng holistic wellness at positivity vibes. Nakilala ni Marco si Isla sa isang business conference. Sa umpisa, si Isla ay tila isang sariwang hangin sa buhay ni Marco, masigla, puno ng enerhiya, at laging may handang solusyon sa bawat problema, gaano man ito surface level. Kinambinsi ni Isla si Marco na siya ang makakatulong sa kanya na maghilom mula sa toxic energy ng kanyang buhay. Kailangan mo ng bagong simula, Marco, ang sabi ni Isla. Ako ang magiging healer mo. Paulit-ulit na ikinumpara ni Isla ang kanyang sarili kay Ella. Si Ella, nurse lang siya. Palaging nakikita ang sakit, ang problema. Umuuwi siyang may dalang aura ng ospital, ang marahan, ngunit mapanlinlang na bulong ni Isa kay Marco. Ako. Dinadala ko ang liwanag, ang positibong enerhiya. Ako ang makakapagpagaling sa iyo, hindi ang luminous na yan. Dahan-dahan, ang mga salita ni Isla ay naghasik ng lason. Nagsimulang lumayo si Marco. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang halaman na dahang nalanta dahil sa kawalan ng diligan. Pumalik si Ella sa kasalukuyan, sa silid na nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang mukha ni Isla ay halos nakadikit na sa kanya. Ang ngiti nito ay matamis na matamis, ngunit ang mga mata ay puno ng paghamak. Naku, Ella, sabi ni Isla, sa paraan na halos marinig ng lahat, sa livestream, huwag ka nang maging bitter. Move on ka na. Masakit, oo. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Masaya na kami ni Marco. Ang mga salitang ito ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Ella. Sa social media, agad na naglipa na ang mga komento. Si Ella ang masamang base, dapat maging masaya na lang siya para kay Marco. Malamang pinabayaan niya si Marco. Si Isa sa kanyang husay sa pagmamanipula ay nagawang baligtarin ang sitwasyon. Ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Ang kahihiyan ay tila apoy na lumalamon kay Ella. Ang lahat ng sakit
Pighati at galit na kanyang kinimkim ay biglang bumulwak. Ang matalim na kirot sa kanyang puson ay lumala, tila nagbabanta. Hindi na niya ito kaya. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar na puno ng pangmabastos at panlilinilang. Pinigilan ni Ella ang kanyang tihi, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay na humawak sa kanyang tiyan. Pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mundo ng kasamaan. Tumayo siya, ang kanyang paggalaw ay dahan, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Sa kabila ng mga flash ng kamera, sa kabila ng bulungan ng mga tao, sa kabila ng panunuya sa mga mata ni Isla at Marco, tumakbo si Ella. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng gusali, palabas sa gitna ng nagkakagulong media, hinahabon ng mga ilaw at mga boses. Sa sumunod na ilang oras, si Ella ay tila isang lobo na nawawala sa gubat. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Mara, at ang kanyang abogado, ay agad na kunilos upang ilayo siya sa mga media at sa mga panggugulo. Nagkubli siya sa isang maliit na hotel, ang kanyang isip ay puno ng ingay at kaguluhan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling walang laman. Ella, kailangan mong lumabas dito, sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka maaaring manatili rito. Kailangan mong magpahinga. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili at ang iyong anak. Alam ni Ella na tama si Mara. Ang Manila, ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan, ay naging kulungan na puno ng masakit na alaala at pambabastos. Hindi na niya kayang manatili doon. Kailangan niyang lumayo sa isang lugar na walang matko, walang isila, walang mga flash ng kamera. Biglang sumulpot sa kanyang isip ang isang lugar, playa. Ang munting na yon sa tabing dagat kung saan nakatira ang kanyang tita Elena. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar na tila nangangako ng kapayapaan at paggaling. Doon, sa playa, matatagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at marahil, ang isang bagong simula. Iyon ang tanging paraan upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa mga anino ng nakaraan. Iyon ang kanyang takbuhan. Ang bus ay umumol, umuga, at sa wakas ay huminto. Sa labas ng bintana, sinalubong si Ella ng isang bagong mundo playa. Wala na ang nagmamadaling tunog ng Maynila, ang usok ng trapiko, ang walang katapusang ingay ng mga sasakyan. Sa halip, isang sariwang simoy ng hangin nang humalik sa kanyang mukha, amoy, alat at lupa. Kasama ang mahinang dagundong ng mga alon na tila isang luledi. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at kahoy, nakatayo sa ilalim ng mga matataas na puno ng niyog, at ang mga tao ay naglalakad ng dahan. Ang kanilang mga ngiti ay simple at taos, puso. Napakasakit ng katawan ni Ella, ngunit ang bawat uga ng bus ay nagdudulot ng kakaibang kapayapaan. Tila bawat kilometro na nilalayo niya sa Maynila ay aalis ng isang patong ng bigat sa kanyang balikat. Binitbit niya ang kanyang maliit na bag. Ang kanyang isa pang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, nagbibigay ng katiyakan sa buhay na kanyang pinoprotektahan. Sa labas ng terminal, isang pamilyar na mukha ang naghihintay. Si Tita Elena, na may maikling buhok, na may pilak na kulay, at mga mata na puno ng pag-unawa. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot mula sa araw at tawanan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang walang katapusang init. Walang tanong, walang pilit na pag-uusap. Isang mahigpit na yakap lamang
Ang ibinigay niya kay Ella, isang yakap na tila naghihilom ng mga sugat na hindi pa man napagaling. "Alika na, anak," ang malumanay na sabi ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay parang hinig. "Naghanda ako ng salabat at nilagang mais. Sigurado akong pagod ka." Ang bahay ni Tita Elena ay isang simpleng kubo gawa sa nita at kawayan na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang loob ay malinis at maaliwalas na may mga luwang kasangkapan at mga palamuti na gawa sa kabibe. Sa bawat sulok, may mga palayok ng mga halamang gamot na nakasabit. Ang kanilang amoy ay halong sariwa at nakapagpapagaling. Ito ay isang tahanan, hindi lamang isang lugar. Sa mga sumunod na araw, si Ella ay tila isang halaman na dahang muling nabubuhay. Si Tita Elena, na isang hilot sa kanilang komunidad, isang tradisyonal na manggagamot na may kaalaman sa mga halamang gamot at masahe, ay inalagaan siya ng buong puso. Inawaan siya ni Tita Elena ng mga pinakuluang dahon ng guyabano para sa pagpapahinga, pinapainom ng salabat para sa kanyang pagdudwal sa umaga, at minamasahe ang kanyang mga binti gamit ang langis ng niyog. Kahit na si Tita Elena ay naniniwala sa mga tradisyonal na pamamaraan, siya ay laging bukas sa modernong medisina. Madalas na sinasabi kay Ella na ang lahat ng bagay ay may gamit, basta tama ang layunin. Unting nahimasmasan si Ella. Ang mga bangungot ni Isla at Marco ay naglaho, napalitan ng tahimik na gabi na tanging ingay ng alon ang maririnig. Nagsimula siyang tumulong kay Tita Elena sa paghahalaman, sa pagluluto ng simpleng ulan, at sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay na laging may nakahandang ngiti at kwento. Ang kanilang mga mata ay walang paghuhusga, tanging pagtanggap. Nagsimulang maramdaman ni Ella ang kapayapaan sa pag-aalaga sa sarili, sa pakikipag-ugnayan sa kalikasan, at sa simpleng pag-iral. Ngunit ang isang nurse na may puso ay hindi kayang manatiling walang ginagawa. Sa kabila ng paghahanap ng kapayapaan, may isang bahagi ni Ella na naghahanap ng layunin. Nais niyang gumawa ng higit pa sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Nais niyang gamitin ang kanyang mga kamay, ang kanyang isip, ang kanyang kaalaman. Isang hapon, nakita niya ang karatulan ng Rural Health Unitary ng Aplaya. Sa simula, nag-aatubili siya. Nag-iisip na baka sapat na ang paggawa ng mga papel o pag-organisa ng mga file. Ayaw pa niyang muling maramdaman ang bigat ng responsibilidad na dati niyang nararamdaman sa ospital. Doon niya nakilala si Dr. Matthew Matres. Si Dr. Matt ay isang batang doktor, halos kasing edad niya, na may matangkad na pangangatawan, balat na kayumangging mula sa araw, at mga mata na puno ng determinasyon. Hindi siya ang tipong mahilig magsalita, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng layunin at kahulugan. Siya ang tipo ng doktor na piniling magsilbi sa malalayong lugar, na naniniwala na ang bawat buhay ay mahalaga, anuman ang estado sa buhay. Ang kanilang unang pagtatagpo ay formal, profesional. "Ako si Dr. Reyes," ang sabi niya, habang iniabot ang kanyang kamay. "Salamat sa pag-volunteer, Miss Santos. Malaking tulong ka rito." Sa mga sumunod na linggo, naging magkatrabaho sina Ella at Matt. Sa simula, si Ella ay nagpakita lamang ng suporta sa mga simpleng gawain, pagkuha ng vital signs, paghahanda ng mga instrumento, pag-oorganisa ng mga gamot. Ngunit unti-unti, nakita ni Matt ang husay ni Ella. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay. Ang kanyang mga mata ay matalas,
sa pagmamasid sa mga sintomas, at ang kanyang boses ay may natura na kakayahang magpakalma. Isang araw, isang buntis na pasyente, si Aling Cora, ang dumating sa rolo na may matinding sakit ng tiyan. Ang kanyang panganganak ay hindi pa oras, ngunit may mga senyales ang komplikasyon. Si Aling Cora ay natatakot at sumisigaw sa sakit. Si Matt, bagaman kalmado, ay halatang nababalisa. Naramdaman ni Ella ang pamilyar na kaba ng isang emergency, ngunit kasabay nito ay ang pagnagsa ng adrenaline na dati niyang nararamdaman sa mga ospital. Dr. Reyes, kailangan po nating siguraduhin na maayos ang kanyang paghinya. At kailangan nating i-monitor ang tibok ng puso ng bata, ang sabi ni Ella. Ang kanyang boses ay matatag. Agad niyang inasikaso si Aling Cora, sinimulan siyang kausapin, ginabayan sa paghinga, at chinek ang vital signs. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis at epektibo. Sa loob ng ilang sandali, ang kapaligiran ay naging mas kalmado. Si Matt kay tiningnan si Ella, ang kanyang mga mata ay may paghanga. Sa tulong ni Ella, matagumpay na nailabas ni Matt ang sanggol. Isang malusog na sanggol na lalaki, umiiyak ng malakas, isang simbolo ng bagong buhay. Nang marinig ni Ella ang iyak ng sanggol, isang pamilyar na initang kumalat sa kanyang dibdib ang parehong init na nararamdaman niya tuwing matagumpay siyang nakakatulong sa isang pasyente. Hindi ito ang Maynila. Hindi ito ang pressure ng corporate world. Ito ay dalisay na pagtulong, dalisay na pagmamahal, at dalisay na layunin. Pumalit ang kanyang sigla, ang kanyang apoy bilang isang nurse ay muling nagliliyak. Els Santos, sabi ni Matt, ang isang ngiti ay dahang lumitaw sa kanyang labi. Magaling ka talaga. Pila na lang po, Dr. Reyes, tugon ni Ella, ang kanyang ngiti ay totoo. At Matt na lang po sa inyo. Ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan ay lalong lumalim. Si Matt, ang siyentipiko, at si Ella, ang nurse na may puso, ay nagsimulang magtatag ng malakas na pundasyon ng tiwala at respeto. Madalas silang nag-uusap tungkol sa mga kaso, sa mga hamon ng pagiging healthcare worker sa probinsya, at sa kung paano balansehin ang tradisyon na paniniwala at modernong medisina. Nakita ni Matt ang lakas at talino ni Ella, hindi lamang sa medisina, kundi maging sa kanyang kakayahang makinig at makiramay. Nakita naman ni Ella ang dedikasyon at integridad ni Matt, isang taong tunay na nagmamalasakit. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalaki ang kanyang tiyan at lumalakas ang kanyang anak. Ang aplaya ay nagbigay sa kanya ng hindi lamang isang tirahan, kundi isang pamilya. Si Tita Elena, ang kanyang walang sawang taga-suporta. Si Matt, ang kanyang katuwang at kaibigan. At ang komunidad na dahang tinatanggap siya bilang isa sa kanila. Isang gabi, sa gitna ng isang bagyo, dumating ang oras ni Ella. Sa tulong ni Tita Elena at Matt, sa loob ng kanilang simpleng kubo na may ilaw, mula sa Petromax, isinilang ni Ella ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Ang kanyang iyak ay tilang musika, ang pinakamagandang tunog na narinig ni Ella sa kanyang buhay. Hawak niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Marina. Mula sa dagat, ang bulong niya, habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Si Marina, ang simbolo ng kanyang paggaling, ang kanyang pag-asa, ng kanyang bagong simula. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming sakit at kalungkutan, natagpuan ni Ella ang kanyang tahanan,
hindi lamang sa isang lugar, kundi sa puso ng kanyang anak at sa kapayapaan na natagpuan niya sa Aplaya. Lumipas ang ilang buwan sa Aplaya at ang buhay ni Ella ay tiya isang bagong kanta. Si Marina ay lumalaki ng malusob. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa gabi, at ang kanyang ngiti ay sapat upang pawiin ang anumang pagod. Ang Rural Health Unit ay naging pangalawang tahanan ni Ella, at ang pakikipagtulungan nila ni Dr. Matt ay naging matatag, parang isang malakas na puno na lumalago sa tabi ng dagat. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang propesyonal, ito ay nabuo sa paggalang, pag-unawa, at isang pagmamahal sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Nakakahanap na si Ella ng kapayapaan. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay unting naghihilom, at ang may nila ay tila isang malabong panaginip na dahang nawawala sa alaala. Ngunit gaya ng isang anino na hindi mo lubos na maiiwasan, ang impluwensya ni Isla Fuego ay nagsimulang magpakita kahit sa tahimik na sulok ng Aplaya. Sa mga unang buwan, hindi ito kapansin. Mga kabataan sa nayon na may mga bagong modelo na cellphone ay nagsimulang magbahagi ng mga videos at post si Isa. Nakangiti si Isa sa screen, ang kanyang boses ay malambing at nakakakumbinsi. Promote ng kanyang holistic wellness philosophy. Ipinagmamalaki niya ang mga natural na pamamaraan na tila mas superior kaysa sa malamig at makina na model ng medisiya. Mga mahal kong goddesses, ang maririnig sa isang video na pinapanood ng ilang kabataan sa isang tindahan, bakit kailangan nating magtiwala sa mga chemical kung mayroon tayong likas na ganda at kapangyarihan sa ating sarili? Gamitin natin ng mga healing herbs, ang enerhiya ng universo, at ang goddess birthing para sa isang tunay na malusog na buhay. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Doon nagsimulang maghukay ang lason. Ipinagmalaki ni Isla ang kanyang mga miracle herbs na kayang pagalingin ang lahat, mula sa simpleng ubo hanggang sa malubhang sakit na walang side effects. Pinangakuan niya ang mga buntis ng isang completely natural birthing na walang anumang medical na interbensyon, walang doktor, walang nurse, walang ospital. Ang mga salita niya ay tila musika sa pandinig ng mga taong naghahanap ng simpleng solusyon, at higit sa lahat, sa mga taong walang sapat na pera para sa mamahaling ospital. Nagsimulang mapansin ni Ella ang pagbabago sa komunidad. Ilang kababaihan, lalo na ang mga mas bata at mas madaling maapektuhan ng social media, ay nagsimulang at tubili sa pagpunta sa RAW para sa kanilang regular na check-up. May narinig si Ella na isang dalagitan na nagsabing hindi na niya kailangan ng prenatal vitamins dahil umiinom siya ng Isla's Goddess Elixir. Aalala si Ella, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, umaasang ang katotohanan ay mananaig. Ngunit ang anino ay lumalim lang dumating ang kaso ni Lina. Si Lina ay isang masayahin at inosenteng dalaga, halos kasing edad ni Ella nang una siyang mag-asawa. Ito ang kanyang unang pagbubuntis at puno siya ng pag-asa. Ngunit si Lina ay isang malaking tagahanga ni Isla. Ang kanyang cellphone ay puno ng mga post ni Isla at sinasamba niya ang bawat salita ng wellness guru. Isang araw, dinalaw ni Ella si Lina sa kanyang bahay para sa isang community visit upang hikayatin siyang magpa-chat pagsaraw. Lina, mahalaga ang regular na prenatal check-up.
lalo na sa unang pagbubuntis mo. Ang malumanay na sabi ni Ella. Ngumiti si Lina, ngunit nagbahid ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Ay, Ella, alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ko na kailangan ng mga gamot na yan. Sabi po ni Miss Isla, mas makakabuti sa kinang mag-cleanse ng katawan at uminom ng kanyang golden glaucia. At, syempre, natuwag birthing po ako dito sa bahay, kasama ang albularyo namin. Mas natural daw po at mas konektado sa kalikasan. Naramdaman ni Ella ang pagtaas ng balahibo niya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang mga panganib ng hindi pagpapatingin sa doktor, ang kalagahan ng mga bitamina at ang mga posibleng komplikasyon sa panganganak. Ngunit si Lina ay nakakulong sa mundo ni Isla. Wala po kayong dapat ikabahala, Ella. Kaya ko po ito. Malakas ang aking katawan at ang aking enerhiya ay nakakonekta sa universo. Walang mangyayaring masama. Lumipas ang mga linggo. Nabalitaan ni Ella na unting humihina si Lina. Nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng ulo, pamamala ng mga kamay, at paa, at blood lesion. Ang kanyang pamilya, na nakakita rin sa mga post ni Isla, ay pinaniwalaan na detoxification lamang ito o paglilinis ng enerhiya. Isang gabing madilim, sa gitna ng malakas na ulan, isang kapitbahay ni Lina ang tumakbo sa raw. Tela! Dr. Matt, si Lina po. Nahihilo at namamanhid, at halos hindi na makahinya. Mabilis na tumakbo sina Ella, at Matt papunta sa bahay ni Lina. Pagdating nila, nakita nila si Lina na nakahiga sa banig. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang hininga ay mabigat. Ang kanyang tiyan ay parang bato sa tindi ng pamamanhid, at ang kanyang mga mata ay parang nanlalaki sa takot. Ito ay malinaw na sintomas ng cellular preeclampsia, isang malubhang kondisyon na maaaring maging sanhi ng kamatayan ng ina at ng sanggol. Agad na dinala ni Ella at Matt si Lina sa raw, kahit na mahirap ang kalsada dahil sa ulan. Sa loob ng maliit na klinika, nagsimula ang isang matinding laban para sa buhay. Ang pamilya ni Lina, na labis na aalala, ay nagdududa sa bawat galaw ni Ella at Matt. Sabi ni Ms. Isla, hindi po kailangan ng ospital, hindi po namin gusto ang mga kemikal. Sigaw ng ina ni Lina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Kailangan po natin siyang bigyan ng gamot para pababain ang kanyang blood pressure at protektahan ang kanyang utak. Kung hindi, pareho po silang manganganib, ang paliwanag ni Ella habang maingat na inihahanda ang Evelyn. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. Si Matt naman ay abala sa pag-monitor sa tibok ng puso ng sanggol. Ang mga oras ay tila bumagal. Si Ella ay nag-iisip ng mabilis, ina-apply ang lahat ng kanyang kaalaman. Inabayan niya si Matt sa mga protokol, habang inaalala ang mga kasanayan niya mula sa Manila. Pinakalma niya si Lina, na ngayoy humihingi na ng tulong sa gitna ng kanyang sakit. Hindi ito madali. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang laban, bumuti ang kondisyon ni Lina. Ang kanyang blood pressure ay bumaba at ang mga seizures ay naiwasan. Ngunit ang sanggol ay kailangang ilabas sa pamamagitan ng emergency section na ginawa sa pinakamalapit na Provincial Hospital na mabilis na inaasikaso ni Matt sa tulong ng local government. Ang sanggol ay ipinanganak ng maaga at kailangan ng intensive care, ngunit buhay.
Si Lina naman ay dahang nagpapagaling. Ngunit ang trauma ng karanasan ay mananatili sa kanya. Pagbalik ni Ella sa Raho, ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nag-aalab. Ang galit ay kumalat sa kanyang sistema, mainit at masakit. Ang mga salita ni Isla, ang kanyang mapanlinlang na ngiti, ang kanyang walang puso na pagpapayong naglagay sa buhay ni Nalina at ng kanyang anak sa panganib, lahat ito ay umpisa ng apoy sa puso ni Ella. Hindi na ako magtatago, bulong ni Ella sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, sa madilim na dagat. Sapat na ang pagtakas. Kailangan kong kumilos. Ang kanyang karanasan sa Maynila ay nagturo sa kanya ng sakit ng pagpapabaya. Ang kanyang karanasan sa Aplaya ay nagturo sa kanya ng halaga ng buhay. Kailangan niyang gamitin ang kanyang boses, ang kanyang kaalaman, upang protektahan ang mga taong tulad ni Lina na biktima ng kasinungalingan at pagmamanipula. Habang naglilinis si Ella ng mga instrumentong medikal, naramdaman niya ang pag-dehydrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pinuksan niya ito at ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nilila. Ako ito. Si Marco. Ang kanyang hininga ay tila biglang pinutol. Akit. Pagkatapos ng lahat, nalaman kong nasa panganib ka dahil sa mga ginawa ni Isla. Narinig ko ang nangyari kay Lina. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad sa ngayon. Tanging impormasyon. Hindi siya ang akala ko. Inagamit niya lang ako. At nakikita ko na ngayon ang tunay niyang kulay. Lalo na nang makita ko ang epekto ng kanyang mga payo sa iba. Hindi ko gugustuhin na maranasan ito ng sarili naming anak kung naging maayos ang lahat. Kasama ng mensahe ay isang link para mag-download ng isang OSDGILF. Puno ito ng mga file. Gamitin mo ang mga ito. Protektahan mo ang iba. Naiwan si Ella. Natulala. Hawak ang kanyang cellphone. Isang OSDGILF. Mula kay Marco. Naguguluhan siya. Bakit niya yun? Pagtatapos ng lahat ng sakit at kahihiyan na idinulot nito, ngunit ang kanyang mga daliri ay agad na gumalaw, nag-download ng mga file. Sa sandaling buksan niya ang mga folder, nakita niya ang mga dokumento na nagpakita ng mukha ng kasamaan ni Isla. Panganon, disclosure, agreements na pinilit niyang pirmahan sa mga dating biktima niya, mga resibo ng bank transfers na sumasakop sa mga hushmoni na ibinayad para itago ang mga kaso ng kapabayaan. At higit sa lahat, mga voice recordings. Sa isa sa mga recordings, maririnig ang boses ni Isla na may bay ng galit at pagkamapanlinlang na sinasadya niyang binabaluktot ang mga datos ng siyensya. Pinipilit ang kanyang mga alagad na sundin ang kanyang mga delusyon kahit na malinaw ang pangan. Narinig niya ang boses ni Marco sa ilang bahagi, tila sumasang-ayon, ngunit may bahid ng pagdududa. Ang huling recording ay nagpapakita ng isang pagtatalo sa pagitan ni Isla at Marco tungkol sa kalusugan ng kanilang anak na hindi pa ipinapanganak. Tila may komplikasyon ng pagbubuntis ni Isla at ayaw nitong sundin ang payo ng doktor. Pilit na ipinagpipilitan ang kanyang natural na pamamaraan. Hindi mo naiintindihan, Marco. Ang sakit ng anak natin ay paglilinis lang ng enerhiya. Hindi natin kailangan ng mga doktor na yan. Galit na sigaw ni Isla. Ang boses ni Marco ay pagod at may takot. Pero Isla, delikado raw. May risk sa baby natin. Doon na intindihan ni Ella.
Ang pag-aalala ni Marco para sa kanyang anak ang nagpulak sa kanya na magising sa katotohanan. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Hindi lamang ito mga salita, kundi mga dokumento, mga boses, mga patunay. Ang mga kamay ni Ella ay nanginginig, hindi sa takot kundi sa isang bagong uri ng lakas. Si Marco, ang lalaking sumira sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng sandata upang iligtas ang iba. Hindi niya lubos na maintindihan ang mga motibo ni Marco, ngunit ang malinaw ay mayroon na siyang armas. Ang anino ng serpentina ay dumating sa aptay. Ngunit ngayon, si Ella ay hindi na isang biktima na tumatakas. Siya ay isang mandirigma, mayroong sandata sa kanyang kamay, handang harapin ang kadiliman. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya mananahinik. Panahon na para lumaban. Ang mga dokumento sa usbdryas ni Marco ay hindi lamang mga ebidensya, sila ang naging apoy na muling nagpasiklab sa lumalamlam na apoy sa puso ni Ella. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bawat folder, bawat file, mga non-disclosure agreements na pinirmahan ng mga biktima, mga resibo ng hush money na ibinayad upang takpan ang kapabayaan, at ang pinakamasakit, ang mga audio recording ni Isla na sadyang binabaluktot ang agham at nanlilinlang sa mga tao. Naroon din ang pagtatalo ni na Isla at Marco tungkol sa kalusugan ng kanilang anak na nagpapakita ng takot ni Marco at ang pagiging bulag ni Isla sa kanyang sariling delusyon. Hindi na ito tungkol sa akin at kay Marco, bulong ni Ella sa kanyang sarili habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ito ay tungkol sa mga taong nilinlang niya. Tungkol kay Lina. Tungkol sa mga sanggol na nasa panganib. Sa umagang sumunod, kaagad niyang nilapitan si Dr. Matt. Ipinakita niya ang mga ebidensya at sa bawat paglipat ng screen, nakita niya ang galit at pagkabigla sa mga mata ni Matt. Ito ay nakakagulat. Ang tanging nasabi ni Matt, ang kanyang boses ay mahina ngunit may natinding emosyon. Ngunit nalinaw. Hindi ito simpleng maling impormasyon. Ella, ito ay panlilinlang na may intensyon. Nag-usap sila ng matagal. Nagplano sila. Si Matt, bilang isang doktor, ay nagbigay ng kanyang profesional na pananaw sa mga medikal na panganib na idinulot ng mga payo ni Isla. Hinikayat niya si Ella na huwag at ubiling ituloy ang laban. Ella, marami kang maililigtas sa paggawa nito. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng suporta at paghanga. Ang susunod na hakbang ni Ella ay ang kumontak sa kanyang abogado sa Maynila, ang parehong babaeng nagtulungan sa kanya noong maghiwalay sila ni Marco. Sa simula, nagulat ang abogado, ngunit nang makita ang mga matitibay na ebidensya, agad itong kumilos. Ngunit alam ni Ella na ang mga dokumento at mga recording ay hindi sapat. Kailangan niya ang mga boses ng mga biktima. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Sa kultura ng Pilipinas, ang hiya o kahihiyan ay isang malakas na puwersa. Maraming biktima ang ayaw lumabas, takot sa paghusga ng lipunan, sa kahihiyan ng pagiging biktima ng panlilinlang, o sa takot sa posibleng ganti ni Isla na may malakas na impluwensya sa media. Sa tulong ng abogado at ng mga kontak ni Marco na nasa Oswego, nagsimulang lapitan ni Ella ang mga biktima. Bawat pagdalaw ay puno ng asa at pagkabigo. Isang ina na nawalan ang anak dahil sa natural birthing ni Isla ay umiyak sa harap ni Ella, ngunit ayaw magsalita sa publiko. Isang dalagitan na nagkaroon ang malubhang komplikasyon dahil sa detoxification, tiya ay nagtago sa kanyang bahay.
Ngunit si Ella ay hindi sumuko. Inawa niya ang kanyang pinakamahusay na ginagawa niya bilang isang nurse. Nakinig siya, naintindihan niya, at nagpakita siya ng empatiya. Hindi siya nagpilit. Ibinahagi niya ang kanyang sariling kwento, ang kahihiyan na naranasan niya sa harap ng publiko, ang sakit ng pagkalaglag, ang pagtataksil na dinanas niya. Ipinaliwanag niya kung paano nagdulot ng malubhang panganib ang mga payo ni Isla sa buhay ni Lina. Hindi kayo iisa, ang sabi niya sa isang ina, habang hawak ang kanyang kamay. Hindi kayo dapat mahiya. Siya ang dapat mahiya. Kung magsasama, sama tayo. Mas malakas tayo. Para sa atin. Para sa mga anak natin. Para sa iba pang mga tao na malilinlang pa niya. Dahan, unti, ang mga pader ay nagsimulang magbuka. Ang unang naglakas, loob, ay isang dating manager ni Isla na nakakita sa mga unethical practices nito. Sumunod lang isang ina na, sa kabila ng takot, ay ninais na huwag na itong maranasan ng ibang bata. Pagkatapos, ang iba pa na naudyukan ng kanilang matinding galit at kagustuhang makamit ang katarungan. Sa huli, nagtipon si Ella ng isang maliit, ngunit matatag na grupo ng mga biktima, handang tumayo at magsalita. Ang anunsyo para sa Goddess Parting Summit ni Isla Fuego ay lumabas sa lahat ng social media platforms, telebisyon at mga billboards sa Maynila. Isang grandiosong event na gaganapin sa isang marangyang hotel sa sentro ng syudad. Ipinangako ni Isla na ito ang revolusyon sa pagbubuntis at panganganak. Mga tiket na nagkakahalaga ng libo ang ipinagbili at maraming kababaihan na humahanga sa kanyang huwad na karisma ang dumalo. Para kay Ella, ito ang perpektong lugar at pagkakataon. Isang pampublikong pagtatanghal para sa isang pampublikong pagtatanghal. Ang araw ng summit ay dumating. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga kababaihan na nakasuot ng pastel na kulay. Nakikinig ng may paghanga sa bawat salita ni Isla. Ang entablado ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga kumikinang na ilaw na tila isang daman na. Nakatayo si Isla sa gitna, lalong nagniningning sa kanyang puting damit. Ang kanyang ngiti ay malawak at nakakakumbinsi. Sa kabilang banda, sa labas ng ballroom, si Ella ay nakatayo kasama si Matt at ang mga biktima. Si Ella ay nakasuot ng isang simpleng Filipiniana na damit, malayo sa mga glamour ng mga naroon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalin at puno ng determinasyon. Si Matt ay nasa tabi niya, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matatag na suporta. Ang mga biktima, bagaman may bahid pa rin ng kaba, ay nagkakaisa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagnanais na makamit ang katarungan. Nang matapos ang talumpati ni Isla at magsimula ang question and answer portion, lumakad si Ella at ang kanyang grupo patungo sa entablado. Ang kanilang pagpasok ay agad na nakakuha ng pansin. Nagulat ang mga tao. Nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng media na naimbitahan ng abogado ni Ella ay agad na nakatutok. Excuse me, is Fuego. Ang sabi ni Ella, ang kanyang boses ay malinaw at matatag kahit na ang kanyang puso ay kumakabog. Mayroon po kaming ilang katanungan na gusto naming itanong tungkol sa inyong goddess, birthing, at holistic wellness philosophy. Namutla si Isla. Ang kanyang matamis na ngiti ay biglang nawala, napalitan ng isang kunot. Noo. Sino ka? Ang tanong niya, na tila hindi pamilyar. Paano kayo nakapasok dito?
Kilala niyo po ako. Isla, sagot ni Ella. Ang kanyang boses ay may bahid ng pighati na ngayon ay naging lakas. Ako, si Ella Santos. At ako, ang nurse, na ang buhay ay winasak mo. At narito ang mga biktima ng inyong mga kasinungalingan. Ang mga biktima ay naglakad pasulong. Isa, nagsimula silang magsalita. Isinalaysay ng dating manager ang pagmamanipula ni Isla sa mga produkto at ang panggigipit nito sa mga empleyado. Inilantad ng isang ina ang detalye ng pagkawala ng kanyang anak dahil sa maling payo ni Isla. Ibinunyag ang dalagita ang kanyang pagdurusa mula sa detoxification na halos ikamatay niya. Hinawakan ni Ella ang mic. Ang mga ito po ay hindi lamang kwento. Ito po ay mga ebidensya. Ipinakita niya sa screen ang mga kopya ng mga ang mga resibo ng bank transfer at ang mga transcription ng mga voice recording ni Isa. Ginagamit ni Isla Fuigo ang kanyang plataporma upang linlangin ng mga kababaihan, upang magbenta ng mga produkto at serbisyo na walang siyentipikong basehan, at upang sirain ang tiwala sa modelong medisina. Ang kanyang wellness journey ay isang negosyo ng panililang na naglalagay sa buhay ng marami sa panganib. Sinubukan ni Isla na pigilan si Ella. Mga kasinungalingan. Indit lang kayo sa akin. Ito ay isang publicity stunt ng aking ex-husband at ng kanyang kilometers, ngunit huli na ang lahat. Ang boses ni Isla ay naninginig sa galit at ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay nabasag. Ang kanyang mga tagahanga ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Biglang lumapit si Matt Samit. Bilang isang doktor, kailangan kong patunayan na ang mga sinasabi ni Ms. Fuigo ay mapanganib at walang siyentipikong batayan. Ang mga miracle herbs at natural burling na walang medikal na supervision ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon, tulad ng kaso ni Lina, isang pasyente namin sa Aplaya, na halos mamatay dahil sa maling payo ni Ms. Fuigo. Isang debate ang sumiklab. Si Isla ay nagsikap na gamitin ang kanyang karisma, ang kanyang mga positive leads, ngunit ang mga ebidensya at ang emosyon ng mga biktima ay mas malakas. Ang live stream ni Isla ay puno ng mga komento na nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Mula sa goddess, naging fake ang mga komentaryo. Ang media ay nagkagulo. Bawat isa ay gustong makakuha ng reaksyon. Ang reputasyon ni Isla, ang kanyang imahe bilang isang diyosa ng wellness, ay nagbagsak sa harap ng lahat. Nang matapos ang kaguluhan, habang lumalabas si Ella sa ballroom, isang figura ang biglang huminto sa kanyang harapan. Si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, ang kanyang mukha ay husto, at ang kanyang katawan ay tila payat. Nawala na ang dating sigla at kumpiyansa na dati niyang nakita. Ella, ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Ang isang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Patawad. Isang salita. Iyon lamang. Hindi siya nagpaliwanag, hindi siya humingi ng tawad para sa lahat ng sakit na dinulot niya. Ngunit sa isang salita na yon, nakita ni Ella ang isang lalaki na nawasak, na nalinlang din, at ngayon ay humaharap sa kanyang sariling mga kasalanan. Sa loob ng isang segundo, nagkaroon ng komplikadong emosyon sa puso ni Ella, galit, pighati, at isang malalim na pag-unawa. Ngunit hindi na siya ang dating Ella. Umalis si Marco, na iniwan si Ella na may isang napakalaking tanong sa kanyang isipan. Ano ang totoong motibo niya?
Pag-ibig pa rin ba? O pagsisisi lang? Hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang nagawa niya, ang pagbibigay niya ng sandata para sa katarungan. Pumalik si Ella sa aplaya, dala ang isang mapait na tagumpay. Si Isla Fuego ay kinasuhan, ang kanyang lisensya ay binawi at ang kanyang imperyo ay nagbagsak. Ang publiko ay naggalit at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng panlilinlang. Para sa mga biktima, ito ay isang simula ng paggaling. Ngunit para kay Ella, ang tagumpay ay may kasamang pagod. Ang laban ay nakakapagod, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Napanalunan niya ang laban, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ang mga laala ni Marco, ang sakit ng kanilang nakaraan, ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang isipan. Ngunit habang tinitingnan niya si Marina na natutulog ng payapa, sa kanyang tabi, naramdaman ni Ella ang isang bagong lakas. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapabagsak kay Isla. Ito ay tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa paghahap ng kanyang boses, ang kanyang lakas. Tungkol sa paggamit ng kanyang mga karanasan upang protektahan ang iba. Ang araw ay sumisikat sa aplaya, ang sikat ng araw ay gumagapang sa kanyang bintana. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Sa oras na iyon, naramdaman ni Ella na sa wakas, siya ay nasa tamang lugar. Sa aplaya. Kasama si Marina, kasama si Matt, at kasama ang komunidad na kanyang pinaglilingkuran, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito sa Manila, hindi sa isang maranyang kondo. Ito ay sa lugar kung saan niya natagpuan ang kanyang layunin, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang sarili. Ang kanyang paglalakbay sa paggaling ay nagsisimula pa lamang. Ang aplaya, matapos ang unos na dulot ni Isla Fuego, ay tila isang dagat na muling kumalma. Ang mga alon ay payapang humahaplos sa dalampasigan at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan. Si Ella, na minsay tumakas mula sa Maynila na may pusong sugatan, ay natagpuan na ang kanyang sarili bilang isang bayani sa mga mata ng komunidad. Ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may paggalang at pasasalamat sa bawat sulok ng nayon. Ang laban kay Isa ay nagpababa sa balikat niya ng isang mabigat na pasanin, at ngayon, ang kanyang araw ay puno ng liwanag. Mas madalas na ngayon siyang mumiti. Isang tunay at taos, pusong ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang kanyang oras ay nahahati sa pag-aalaga kay Marina at sa paglilingkod sa Rural Health Unitro. Si Marina, ang kanyang munting anak ng dagat, ay lumalaki ng malusog. Ang kanyang halakhak ay tila musika sa pandinig ni Ella. Ang bawat umaga, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na naglalaro sa buhangin sa harap ng kanilang kubo, ay isang paalala ng kanyang panalo hindi lamang laban kay Isla, kundi laban sa sarili niyang pighati. Ang ugnayan nila ni Dr. Matt ay mas lalong lumalin, hindi lamang bilang mga kasamahan sa trabaho, kundi bilang magkaibigan na nagbahagi ng mga pagsubok at tagumpay. Madalas silang uusap sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa raw, habang umiinom ng kape at pinagmamasdan ng mga bituin sa kalangitan ng aplaya. Ang kanilang pag-uusap ay umiikot sa kanilang mga pasyente, sa mga hamon, ang pagiging healthcare worker sa probinsya, at sa kung paano pagbutihin ang kanilang mga serbisyo. May isang tahimik na pag-unawa at paglalang sa pagitan nila, isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang salita. Kung minsan may mga sulyap at ngiti na nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagkakaibigan, ngunit pareho silang tahimik na nagpapahintulot sa pag-unlad nito ng natural. Maganda ang gabi, Ella,
sabi ni Matt isang gabi, habang naglalakad sila pauwi matapos ang isang medical mission sa kalapit na baryo. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kinang sa dagat. Oo nga, Matt, tugon ni Ella. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Parang nakakita na ako ng punay na bahay dito. Ngumiti si Matt. Alam mo, nakikita ko rin iyan. Ang Aplaya ay nagkaroon ng higit na buhay simula nang dumating ka. Hindi na sila mga estanghero. Sila ay mga katuwang, mga kaibigan, at unti-unti ay naging higit pa. Ngunit gaya ng isang bagyo na biglang dumating ng walang mabala, isang bagong anino ang unti-unting kumalat sa Aplaya. Sa simula, ito ay mga hiwalay na insidente, madalas ay hindi gaanong pinapansin. Isang ina ang dumating sa raw na may dalang sanggol na may bahagyang lagnat at mahinang rashes. Sinuri ito ni Ella, binigyan ng gamot para sa lagnat at ipinayo ang pagpapahinga. Pagkaraan ng ilang araw, nawala ang lagnat at rashes. Siguro sa init lang, ang sabi ng ina, at sinang. Ayunan ito ni Ella, bagaman may isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong. Pagkalipas ng ilang linggo, isa pang ina ang dumating. Nagrereklamo na ang kanyang sanggol ay hindi mapakali at umiiyak ng walang tigil sa gabi. Wala namang lagnat o rashes. Pakanabati lang po ang bulong ng isang kapitbahay. Pinigyan ulit ni Ella ng payo tungkol sa pagpapahina at hydration. Dahan, nagsimulang dumami ang mga kaso. Hindi lamang isa o dalawa, kundi marami. Mga sanggol na may lagnat, pagod, rashes, at minsan ay nagkakaroon ng seizures. Ang mga sintomas ay iba-iba sa bawat sanggol, walang malinaw na pattern. Minsan, ang lagnat ay nawawala. Ngunit ang pagkapagod ay nananatili. Minsan, ang rashes ay lumalabas at mabilis ding nawawala. Nagsimulang magtanong sina Ella at Matt. Mayroon ba kayong nakikitang pattern dito? Tanong ni Ella kay Matt, habang nakatitig sa mga medical charts na nagiging tambak sa kanyang mesa. Kinagat ni Matt ang kanyang labi. Wala pa, Ella. Masyadong random ang mga sintomas. Walang malinaw na common denominator, walang outbreak ng tigdas, walang bagong uri ng trangkaso. Puro maliliit na kaso na tila hindi magkakaugnay. Ngunit ang mga kaso ay hindi na maliliit. Ang mga ina ay nagsimulang magpulong sa tindahan, sa palengke, at sa simbahan, nagbabahagi ng kanilang mga pag-aalala. Ang usapan ay naging bulungan, at ang bulungan ay naging takot. Sa isang komunidad na gaya ng Aplaya, saan ang tradisyon at modernong medisina ay magkasamang umiiral, ang takot ay mabilis na naghasik ng pagdududa. Kapag walang siyentipikong paliwanag, ang mga tao ay bumabalik sa mga lumang paniniwala. Nagsimulang lumaganap ang mga kwento tungkol sa usog ang pagiging masama ng mga taong may malakas na hangin na nakakabati sa mga bata. Mayroon ding bating ang paglalaro o panggugulo ng mga engkanto o maligno sa mga inosenteng sanggol. At ang pinakamasama sa lahat, ang kulamang paggamit ng itin na mahika o ba ng isang masamang tao upang manakit. Ang aking anak, nabati ng espiritu sa ilog. Ang sabi ng isang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na ayaw na niyang dalhin ang kanyang sanggol sa raw. Tinala ko na sa albularyo at kinamot na siya. Hindi, ang aking anak ay inusob ng kapitbahay na laging pumupuri sa kanya. Sabi naman ng isa, habang binibigyan ng galit na tingin ng kanyang kapitbahay. Ang mga magulang ay hindi na nagtitiwala
sa mga modernong gamot. Mas gusto na nilang lumapit sa mga albularyo, ang mga tradisyonal na manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot, orasyon at ritual upang magpagaling. Si Ella at Matt ay nahaharap sa isang pader, ang pagdududa. Ang kanilang mga pagsisikap na ipaliwanag ang kahalagahan ng tamang pagsusuri at gamot ay nahaharap sa mga taong ayaw ng makinig. Pero kailangan po natin ng blood test upang malaman natin ang pinagmulan ng sakit. Ang paliwanag ni Ella sa isang ama, ngunit ang ama ay umiling. Mas gusto ko na lang pong gamitin ang mga dahon ng niyog at orasyon, Narcella. Ito ang aming nakasanayan. Ito ang pinaniniwalaan namin. Sa gitna ng lumalalang takot at pagkalito, lumitaw ang isang figura na pinakamalakas ang impluensya sa Aplaya, si Aling Nita. Si Aling Nita ay ang pinakamatandang babae sa nayon na may halos 70 taong gulang. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng kanyang mahabang buhay at ang kanyang mga mata ay matalin, puno ng karunungan at pag-unawa sa tradisyon. Hindi lamang siya isang simpleng albularyo, siya ay isang punong albularyo, isang taong ginagalang at pinaniniwalaan ng buong komunidad. Sa simula, si Aling Nita ay naniniwala rin sa mga lumang paliwanag. Ang mga bata ngayon ay masyadong mahina, ang sabi niya sa isang pagtitipon ng mga ina, habang nag-oorganisa ng isang ritual ng pagpapagaling gamit ang mga halamang gamot at usok ng insenso. Nawawala na ang kanilang koneksyon sa lupa. Kailangan nating ibalik ang mga lumang paraan upang ipagtanggol sila mula sa masasamang espiritu. Pinangunahan ni Aling Nita ang mga ritual, aalay ng mga prutas at bulaklak sa mga anito, at nagdadasal sa mga espiritu ng kalikasan. Gumamit siya ng mga tawas, isang ritual na gumagamit ng along na sinisindihan upang magbasa ng kapalaran at makita ang sani ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng dahan, puno ng dignidad, habang binibigtas niya ang mga sinaunang orasyon. Ang bawat galaw niya ay may kahulugan, at ang mga tao ay naniniwala na may kakayahan siyang magpagaling. Ang pagdating ni Aling Nita sa eksena ay lalong nagpakomplikado sa trabaho ni Ella at Matt. Ang mga tao ay mas pinipili ang mga solusyon ni Aling Nita kaysa sa mga payo ng Ro. Naging mas mahirap para kay Ella at Matt na kumuha ng samples para sa laboratory test o kumbinsihin ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa ospital para sa mas malalim na pagsusuri. Hindi tayo makakakilos kung hindi natin sila makukumbinsi, ang sabi ni Matt. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Ang tiwala nila kay Aling Nita ay napakalakas. Kailangan nating makahanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanya. Kung mayroon kang mga hiling upo na mangyaring malad, comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang araw ay unting lumipas at ang takot ay lalong lumaki sa puso ni Ella. Bawat iyak ng bata na naririnig niya sa malayo ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nagmamadali siyang umuwi, naghahanap ng katiyakan sa mga mata ni Marina. Ang kanyang anak ay ang kanyang liwanag, ang kanyang dahilan upang lumaban. Isang gabi, habang hinahanda niya ang hapunan, naramdaman niya ang init sa noon ni Marina. Sinubukan niyang maging kalmado. Ang kanyang mga kamay ay profesional na kinuha ang thermometer. Ang numero na lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanyang hininga, parilati 5 degrees Celsius. Lagnat. Hindi mangyayari ito. Sinuri niya ang katawan ni Marina.
Mayroong maliliit na pulang patak sa kanyang braso, bahagya lamang, ngunit naroroon. Mga rashes. At nang sumunod na gabi, umiyak si Marina nang walang malinaw na dahilan. Ang kanyang karaniwang masayahing anak ay nayu'y mahina at ayaw kumain. Ang puso ni Ella ay tila binibiyak. Ito ay hindi lamang isang problema ng komunidad. Ito ay personal. Ang kanyang anak, ang kanyang Marina, ay nasa panganib. Ang lahat ng kanyang kaalaman bilang isang nurse ay biglang nawala sa harap ng kanyang matinding takot bilang isang ina. Pinilit niyang manatiling kalmado. Ang kanyang profesionalismo ay lumalaban sa kanyang pagiging ina. Kinuha niya ang kanyang medical kit, sinuri ang mga sintomas ni Marina, at sinubukang alalahanin ang lahat ng posibleng sakit. Ngunit ang mga sintomas ay hiwalay, parang mga piraso ng puzzle na hindi magkakaugnay. Walang malinaw na sagot. Niyakap niya si Marina ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng hindi niya namamalayan. Hindi. Anak ko, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay naninginig. Hindi kita pababayaan. Hindi kita hahayaang mangyari ito. Sa labas, ang gabi ay madilim at tahimik, ngunit sa loob ng puso ni Ella, isang malaking unos ang nagaganap. Kailangan niyang hanapin ng sagot. Kailangan niyang hanapin ang pinagmulan ng sakit na ito ng mabilis. Para kay Marina, para sa lahat ng mga sanggol sa aplaya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Ang laban ay nagsimula na at ang pinakamahalaga sa lahat ay nasa gitna nito. Ang gabi ay tila isang malaking kumot ng kadiliman na bumabalot sa aplaya, ngunit sa loob ng maliit na roo, ang ilaw ay patuloy na nagliliyap, walang humpay, tulad ng pag-asa sa puso ni Ella at Matt. Ang sakit ni Marina ay nagbigay ng bagong puwersa sa paghahanap ni Ella ng kasagutan. Hindi lamang siya isang nurse, siya ay isang ina na naglalaban para sa buhay ng kanyang anak. Ang mesa ay tambak ng mga medical charts, mga talaan ng mga sintomas, edad, at lokasyon ng mga pasyente. Hindi magkamayaw sina Ella at Matt, ang bawat isa ay tila hinahabol ang anino ng isang kaaway na hindi nila makita. Nag-examine sila ng bawat posibleng sanhi, naghanap ng mga outbreak ng karaniwang sakit, sinuri ang mga pinagmulan ng tubig, ang mga kinakain ng mga bata, at maging ang mga nakapaligid sa kanila. Ang bawat pahina ay binasa, bawat data ay sinuri, bawat posibilidad ay tiningnan. Ngunit ang bawat sagot ay nagdudulot lamang ng mas maraming katanungan. Tiningnan ko na ang lahat ng sample ng tubig. Ang sabi ni Matt, ang kanyang boses ay pagod. Malinis. Walang kontaminasyon. Ang mga resulta ng blood tests na nakuha natin ay hindi rin nagpapakita ng anumang karaniwang impeksyon. Naninginig ang mga kamay ni Ella habang pinagmamasdan ang mapa ng aplaya na may markang mga bahay ng mga batang may sakit. Walang pattern. Walang kinalaman sa lokasyon. Tila isang random na atake ng isang invisible na kaaway. Ang mga magulang ay ayaw nang magtiwala sa atin. Matt, ang sabi ni Ella. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Mas gusto na nilang lumapit kay Aling Nita. Kung ipipilit pa natin ang siyensya, lalo lang silang lalayo. Ang kanilang mga pagpupumilit na ipaliwanag ang mga karaniwang sakit, ang pagpapatingin sa doktor, at ang pagkuha, ang tamang gamot, ay nahaharap sa isang pader ng pagdududa. Para sa mga taga na yon, ang hindi nakikita ay mas nakakatakot kaysa sa nakikita, at ang mga lumang paniniwala ay mas matibay kaysa sa mga bagong paliwanag. Ang mga salita tungkol sa usob at bating ay lumalaganap
na lalong nagpapahirap sa kanilang trabaho. Sa gabi, habang buhat niya si Marina na may lagnat, ang mundo ni Ella ay lumiliit sa silid nila. Ang hininga ni Marina ay mabigat, ang kanyang maliit na katawan ay nagliliyab sa lagnat. Nakaunan si Marina sa kanyang dibdib, ang ulo nito ay tila nakadikit sa kanyang puso. Ang pagkabahala ni Ella ay hindi masusukat. Pinagmasdan ni Ella ang kanyang anak. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatutok sa bawat paggalaw ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga rashes na lumalabas sa braso ng bata, at ang mga rashes na ito ay hindi normal. Hindi ito ang karaniwang rashes, ang digdas o chickenpox. May kakaiba. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng silid. May kung anong nagpapansin sa kanya. Ang kulay berde. Ang kulay ng bagong lambat na nilalagay niya tuwing gabi sa kanyang kama. Isang bagong lambat na binigay sa kanila ng isang non-government organization para sa isang community health program upang labanan ang dengue. Malaki ito, kulay berde, at mukhang matibay. Noong isang linggo, sinabi sa kanya ng isa sa mga ina na may sakit na anak na binigyan din sila ng ganitong lambat. At isa pa, biglang may kumisap sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa isang lumang medical journal na nabasa niya noong nasa kolehiyo pa siya, isang aaral tungkol sa mga kaso ng pagkalason sa mga bata sa Afrika na dulot ng mga insektisidang ginamit sa mga lambat. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andra, mag-comment lang po. Ang mga lambat. Ang bawat bata sa listahan ng mga may sakit ay may bagong lambat o nagkaroon ng aksas sa mga lambat na ito. Ang pagkakapareho ay hindi ang sakit mismo, kundi ang lambat. Ang bagong lambat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi kaya. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang berdeng lambat na nakasabit sa itaas ng kanilang kama. Hindi kaya ang sakit na ito ay hindi isang impeksyon, kundi pagkalason. Hindi na aksaya ng oras si Ella. Kinaumagahan, agad niyang nilapitan si Aling Nita, hindi para makipag-debate, kundi para makinig. Si Aling Nita ay nasa kanyang beranda, naglilinis ng mga dahon ng malunggay, ang kanyang mga mata ay kalmado at mapayapa. Magandang umaga po, Aling Nita, ang malumanay na bati ni Ella, umupo sa isang mababang bangko sa harap ng matanda. Kumusta po kayo? Tiningnan siya ni Aling Nita, ang kanyang mga mata ay parang nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Kagaya ng dagat, Ella. Minsan kalmado, minsan maalon. Ikaw. Bakit tila malalim ang iniisip mo? Hindi nagpatumpik, tumpik si Ella. Ikinuwento niya ang tungkol kay Marina, ang pagkabahalan niya at ang kanyang hinala tungkol sa mga lambat. Ngunit hindi niya ipinaliwanag ito sa siyentipikong paraan. Sa hali, dinamit niya ang mga salita na mas maiintindihan ni Aling Nita. Aling Nita, may napansin po akong kakaiba. Lahat ng mga batang nagkakasakit. Kabilang ang aking anak ay may mga bagong kurtina o lambat sa kanilang kama. Tila, pagkatapos nilang gumamit nito, nagsimula silang magkasakit. Nagsalita si Aling Nita. Ang kanyang mga mata ay lumabo. Tila may inaalala mula sa nakaraan. Ang mga espesyal na tela, ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang luma at kalmadong ilog. May isang panahon, matagal na panahon,
noong bata pa ako. Mayroon ding mga espesyal na tela na ibinigay sa mga tao. Kulay puti ang mga yun noon, hindi berde. Pero ang mga bata, nagkasakit din. Katulad nito, lagnat, pagod, at minsan, lumalabas ang mga pulang marka sa kanilang balat. Napalaki ang mga mata ni Ella. At ano po ang nangyari? Aling Nita? Walang nakakaalam. Ang mga albularyo noon ay nagsabi na gawa ng masasamang espiritu. Nagdasal kami, nagsindi ng insanso, at nang mawala ang tela, unting gumaling ang mga bata. Hindi namin alam kung bakit. Ngunit nangyari iyon. Yumuko si Aling Nita. Ang kanyang mukha ay puno ng matandang pighati. Sino ang iisip na ang isang bagay na dapat magprotekta ay magdudulot ng sakit? Ang mga salita ni Aling Nita ay tila mga piraso ng puso na biglang dikit sa isipan ni Ella. Ang kanyang alaala sa medical journal, ang mga obserbasyon niya, at ang matandang kaalaman ni Aling Nita. Ito ang tulay. Agad na bumalik si Ella sa raro at ibinahagi ang kanyang nalaman kay Matt. Nagsimulang magsaliksik sila. Humingi sila ng mga sampol ng mga lambat sa mga pamilyang may sakit na anak at sa tulong ng mga kontak ni Matt sa Provincial Health Office na ipadala nila ito sa isang laboratorio. Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Ang nakita nila ay nakakagulat at nakakapangilabot. Ang mga lambat ay tila tiningnan ng may laso na kemikal, isang uri ng pestisidyo na ginagamit sa mga pananim, ngunit sa konsentrasyon na mapanganib sa mga sanggol, o ang produkto mismo ay gawa sa murang at delikadong kemikal na hindi angkop para sa mga bahay. Sa bawat paglanghap, sa bawat pagdikit sa balat ng isang maliit na bata, ang lason ay unti-unting pumapasok sa kanilang sistema, nagdudulot ng mga sintomas na kanilang nakikita. Ang galit at takot ay nagsama-sama sa dibdib ni Ella. Hindi ito aksidente, Matt, ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isang kumpanya o organisasyon ay naglagay ng buhay ng mga bata sa panganib dahil sa kapabayaan, o mas masahol pa para kumita ng pera. Ngunit ang pagtukol sa sanhi ay isang bagay, ang pagpapakumbinsi sa komunidad ay isa pa. Alam ni Ella na hindi niya kayang gamitin ni lamang ang siyensya. Kailangan niya si Aling Nita. Aling Nita, ang sabi ni Ella sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusat. Nakita na po namin ang sanhi. Ang mga labat po na ibinigay sa atin, mayroong masamang kemikal. Ito po ang nagdudulot ng sakit sa mga bata. Sumimangot si Aling Nita. Pangakemikal? Hindi ko maintindihan, Ella. Tuon, ginamit ni Ella ang lahat ng kanyang galing bilang isang nurse, ang pagiging malinaw, ang pagiging empatiko, at ang pagrespeto sa kanilang kutra. Aling Nita, isipin niyo po na ang lambat ay isang halaman. Ang halaman ay may gamot. Pero kung ang gamot ay sobra, o kung ang halaman ay may lason, hindi ba ito makakasama? Ang lambat na ito ay may gamot na inilari ng tao, ngunit ang gamot na ito ay naging lason dahil sobra, o mali ang pagkakagawa. Ipinaliwanag niya na hindi ito usog o batin, ngunit may koneksyon sa kapaligiran, gaya ng pinaniniwalaan ni Aling Nita. Kaya nga po may mga espesyal na tela noon na nagdulot ng sakit. Hindi po ito espiritu, kundi ang dinakikitang lason na nakapaloob dito. Tinitigan siya ni Aling Nita. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila iisip ng malalim. Sa wakas, tumango siya. Kung gayon, ang sabi ni Aling Nita, ang kanyang boses ay matatag. Kung ang gamot ay naging lason,
kailangan natin itong palitan. Kailangan nating kumilos. Hindi ito naging madali. Sa sumunod na mga araw, sina Ella at Aling Nita, kasama si Matt, ay naglakad sa bawat bahay sa Apla. Si Ella ang nagpaliwanag sa siyentipikong paraan sa simpleng wika, gamit ang mga halimbawa na maiintindihan ng lahat. Kung ang ubas po ay may lason, hindi ba masama itong kainin? Ang lambat na ito ay tulad ng lason na ubas. Ngunit ang boses ni Aling Nita ang nagbigay ng tiwala. Mga anak, nakikita ko na ang paliwanag ni Narsil ay may kinalaman sa mga lumang nangyari. Ang mga espesyal na tela noon ay nagdulot ng sakit. Ngayon, mayroon tayong kaalaman kung bakit. Ang bagong kaalaman ay makakatulong din niyo na which can also help. Hindi natin kailangan na manatili sa diin. Pakinggan natin si Narcella. Palitan natin ang mga lambat o labhan natin ito ng mabuti para protektahan ang ating mga anak. Ang mga matatanda sa nayon ay nakinig sa kanilang pinunong albularyo. Kung si Aling Nita, ang taong pinagkakatiwalaan nila sa loob ng maraming taon, ay handang tanggapin ang bagong kaalaman, bakit hindi sila? Unti-unting nagbago ang pananaw ng komunidad. Ang mga magulang ay nagsimulang magpalit ng mga lambat. Ang ilan ay nilabhan. Ang mga ito nang paulit-ulit ayon sa payo ni Ella at Matt. Ang Row ay naglabas ng mga bagong, ligtas na lambat na galing sa ibang programa. Ang pakikipagtulungan ni Ella at Aling Nita ay isang tanawin ng pagkakaisa. Ang siyensya at tradisyon, ang bata at matanda ay nagtulungan para sa kapakanan ng kanilang komunidad. Ito ay isang tulay ng kaalaman na binuo sa pagrespeto, pag-unawa, at isang walang hanggang pagmamahal sa mga bata ng Aplaya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, mayroon na silang direksyon, mayroon na silang pag-asa. Ang araw ay sumisikat sa Aplaya. Mas maliwanag at mas makulay kaysa dati. Tila sumasalamin sa bagong pag-asa na gumagapang sa puso ng bawat mamamayan. Ang mga batang muling naglalaro sa buhangin, ang kanilang mga tawa ay tila musika sa pandinig, ay ang pinakamagandang patunay na nagtagumpay ang komunidad sa kanilang laban. Ang mga bahay ay muling napuno ng sigla. Ang takot ay napalitan ng tiwala at ang pagdududa ay nahalinhan ng pagkakaisa. Ang mga taga na yon sa pamumuno ni Aling Nita ay lubos na naniwala kay Ella at Dr. Matt. Ang pagtitiwala ni Aling Nita sa bagong kaalaman na ibinahagi ni Ella na sinamahan ng kanyang sariling obserbasyon mula sa nakaraan ay naging tulay na ugnay sa tradisyon at siyensya. Agad nilang sinunod ang mga tagubilin, palitan ang mga lumang lambat ng mga bago at ligtas na ipinamahagi ng raho o hugasan ang mga ito ng paulit-ulit gamit ang sabon at tubig, gaya ng ipinayo ni Ella at Matt. Ang mga lumang lambat na nagdudulot ng lason ay maingat na inalis at ipinadala sa tamang paraan ng pagtatapon. Sa bawat araw na lumipas dahang gumaling ang mga sanggol. Ang lagnat ay bumaba, ang mga rashes ay nawala, at ang kanilang sigla ay bumalik. Kabilang dito si Marina. Ang paggaling ng kanyang anak, ang nagbigay kay Ella ng pinakamadiding kagalakan. Hawak niya ang kanyang anak na muling muminiti at naglalaro. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at ginhawa. Hindi na siya nurse lamang, siya ay isang ina na lumaban at nanalo para sa kanyang anak. Matapos ang krisis, isang bagong programa sa edukasyon sa kalusugan ng inilunsad ni Ella at Matt. Regular
silang nagpukulong sa plaza ng nayon, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng balance sa pagitan ng modernong medisina at mga ligtas na tradisyonal na pamamaraan. Ikinuwento ni Ella ang kanyang karanasan kay Lina at ang mga panganib ng maling impormasyon. Ibinahagi ni Aling Nita ang kanyang karunungan tungkol sa mga halamang gamot na tunay na nakapagpapadalin at kung paano makipagtulungan sa mga doktor upang masiguro ang kaligtasan. Ang RAU ay naging sentro ng kaalaman at pag-asa, hindi lamang isang lugar kung saan nagpapagamot, kundi isang lugar kung saan natututo ang lahat. Sa labas ng Aplaya, ang mundo ni Isla Fuego ay gumuho, gaya ng isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Matapos ang pampublikong paghaharap sa Godesperting Summit na sinundan ang mga matibay na ebidensya na ibinigay ni Ella, ang kanyang lisensya sa paggawa ay binawi. Ang mga dating tagahanga niya ay nagalit at naramdamang nalinlang. Ang kanyang social media platform na dating puno ng paghanga ay ngayon pinupuno ng galit at pagkamuhi. Isang sunod na kaso ng panloloko at kapabayaan ang isinampa laban sa kanya ng mga biktima, kabilang na ang mga dating kliyente na nagkaroon ng malubhang komplikasyon. Ang kanyang interior ay nawasak at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng panlilinlang at kapabayaan. Si Isla, ang dating diyosa ng wellness, ay tuluyang tinabon ng publiko, isang malaking babala sa sinumang mangahas na paglaruan, ang kalusugan at buhay ng tao. Ang balita ay nakarating sa Aplaya sa pamamagitan ng radyo at ilang lumang pahayagan. Para kay Ella, hindi na ito nagbitay ng kasiyahan o paghihigandi. Isang tahimik na pag-unawa lamang na natapos na ang laban na ito. Ang galit na dating nagpaliyab sa kanyang puso ay napalitan ng kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito, ang pag-ibig ni na Ella at Matt ay lumago, tulad ng isang halaman na tumubo sa gitna ng mga bato, matibay at makabuluhan. Hindi ito ang nagbabaga at maingay na pag-ibig na inilarawan sa mga pelikula, kundi isang pag-ibig na binuo sa paggalang, pag-unawa at walang katulad na pagtutulong. Nakita ni Matt ang lakas, talino at tapang ni Ella. Nakita naman ni Ella ang dedikasyon, integridad at kabaitan ni Matt. Magkasama nilang nilabanan ang dalawang malalaking hamon, ang panloloko ni Isla at ang misteryosong sakit sa komunidad, at sa bawat tagumpay, lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, awak-awak ang kamay ng isa't isa, ang liwanag ng buwan ay sumasalanin sa dagat. Ella, ang sabi ni Matt, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganitong buhay. Akala ko, isa akong maglilingkod. Ngunit ikaw, binigyan mo ako ng pamilya at isang kapareha na mas matapang kaysa sa inaakala ko. Tumingin si Ella sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At ikaw, Matt, sagot niya, binigyan mo ako ng dahilan upang maniwala muli. Inigyan mo ako ng tahanan. Hindi kailangan ng engrading deklarasyon. Ang kanilang mga puso ay uusap na sa pamamagitan ang kanilang mga mata at ang kanilang mga kamay na mahigpit na nakahawak. Sila ay nagtayo ng isang pamilya, kasama si Marina. Ang RAU ay naging kanilang pinagsamang misyon at ang maliit na kubo ni Tita Elena ay naging kanilang tahanan, puno ng tawanan, pagmamahal at ang amoy ng asin at sariwang hangin. Si Tita Elena, na labis na masaya, ay naging mapagmahal na lola ni Marina at isang matatag na pundasyon sa kanilang bagong pamilya.
Si Ella Santos ay hindi na ang niyaya na tumatakas mula sa kanyang nakaraan. Siya ay isang malakas na ina, isang dedikadong nurse, at isang leader sa komunidad na puno ng sigla. Kasama si Nat, patuloy nilang pinauunlad ang Roho, nagdadala ng mas mahusay na serbisyong medikal sa Aplaya at sa mga kalapit na nayon. Nagsimula silang magpatupad ng mga bagong programa, regular na medical missions, mobile clinics para sa malalayong lugar, at mga training para sa mga midwifery at health workers sa komunidad. Ang kapangyarihan at tunay kong layunin, sabi ni Ella sa kanyang sarili, habang nakaupo sa kanyang opisina sa Rahu, ay hindi ang kalimutan ang sakit ng nakaraan, kundi ang gamitin ng mga aral at karanasan ngayon upang protektahan ang iba at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang kanyang mga sugat ay hindi naglaho, naging mga pilat sila na nagpapaalala sa kanyang lakas at paglalakbay. Ang pagtataksil ni Marco, ang panlilin lang ni Isla, ang pagkawala ng kanyang mga anak sa nakaraan, lahat ng ito ay naging gasolina na nagtulak sa kanya upang maging mas mahusay, mas malakas, at mas may malasakit. Ang araw ay dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang kalangitan ay nagiging isang malaking kanlas ng ginto, kahel, at layla. Nakatayo si Ella sa dalampasigan ng Aplaya. Hawak ang kamay ni Matt habang si Marina ay tumatakbo sa pagitan nila. Hinahabol ang mga alon na humahaplo sa kanyang maliliit na paa. Ang simoy ng hangin ay banayad. Ang tunog ng alon ay isang matamis na hinig. Ngumiti si Ella, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagkakumpleto. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang bahay, hindi lamang sa isang pisikal na lugar, kundi sa pag-ibig na kanyang natagpuan, sa layunin na kanyang natuklasan, sa koneksyon sa komunidad na kanyang pinaglilingkuran, at sa kapayapaan na bumabalot sa kanyang puso. Nalaman niya na ang sining ng paggaling ay hindi lamang ang pagpapagaling ng katawan. Ito ay ang paghihilom ng kaluluwa, ang pagbuo ng mga tulay ng kaalaman at pag-unawa sa pagitan ng mga tao, at ang paglikha ng isang tahanan kung saan ang bawat isa ay ligtas, minamahal, at may layunin. Ito ang sining ng paggaling, mula puso hanggang pamayanan. At dito, sa Aplaya, kasama ang kanyang pamilya, sa ilalim ng naniningning na paglubog ng araw, alam niyang sa wakas, siya ay nasa tahanan.